Kurap ng Bayan versus Aswang. Namumuhay ang mga tao sa ilalim ng anino ng dalawang uri ng kasamaan. Una, ang mga kurap sa bayan, mga opisyal na sakim sa pera, mapang-abuso sa kapangyarihan at handang ipagbili ang dangal ng kanilang bayan para sa sariling kapakinabangan. At pangalawa, ang mga aswang, mga halimaw na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang oras upang lamunin ang laman at kaluluwa ng mga langlaban. Ang simula ng lagim. Sa gitna ng halalan, nagdaos ng malaking salusalo ang mga kurap na politiko. Palakasan ng inuman, kainan, at sayawan. Habang abala ang lahat sa kasyahan, may matandang ermitanyo na lumapit sa kanila. Siya si Mang Damian, kilala bilang albularyo at tagapangalaga ng lumang karunungan ng bayan. Mga gahaman, wika ng matanda, ang inyong kasakiman ay nakatawag ng dilim. Hindi lang tao ang inyong nilalamon, pati kalikasan at hustisya. Maghanda kayo sapagkat darating ang mga nilalang na mas malupit pa sa inyo, ang mga aswang. Ngunit tinawanan lamang ng mga kurap ang babala. Mang Damian, matagal ka ng si Raulo. Ang mga taong katulad mo ang dahilan kung bakit atrasado ang bayan, sigaw ng alkalde. Pinagtawanan hanggang sa nagdilim ang langit. Ang pagdating ng mga aswang. Ilang gabi matapos ang babala, nagsimulang maglaho ang mga bata at mga buntis sa bayan. Una, isang sanggol ang natagpuang walang laman ng tiyan. Sumunod, isang magsasaka ang natagpuang buto na lamang dugwa ng paligid. Habang tumatagal, dumami ang mga nabibiktima. Lumikha ng takot ang mga pangyayaring ito. Ngunit imbes na kumilos, ang mga kurap ay nagtago sa kanilang mansyon at itinuring na tsismis lamang ang lahat. Hanggang isang gabi, dumating ang sandali ng paghaharap. Habang nagkakaroon ng pulong sa munisipyo, isang dambuhalang tiktik ang lumusob, kasunod ang mga manananggal na lumilipad sa ere. Naghiwa-hiwalay sa takot ang mga kurap, ngunit hindi sila nakalayo. Isa-isa silang sinunggaban ng mga aswang. Ang labanan hindi nagtagal, dumating si Mang Damian. Hawak ang lumang agimat at bote ng langis na gawa sa niyog na itim. Hindi ko kayo ililigtas, sigaw niya sa mga kurap. Ngunit hindi ko rin hahayaang lamunin ng mga halimaw ang buong bayan. Nagpalabas siya ng apoy mula sa langis, nagliwanag ang paligid, at nagbalik ang mga aswang sa kanilang anyong halimaw. Ang mga kurap sa kanilang kasakiman ay nagtangkang lumaban gamit ang baril at yaman, subalit wala itong silbi. Ang balay tumatagos, ngunit muling nagbubuo ang laman ng mga aswang. Dito lumabas ang matinding kababalaghan. Napagtanto ni Mang Damian na ang kasamaan ng mga kurap ang nagbigay lakas sa mga aswang. Habang sila'y buhay, mas nagiging malupit at malakas ang mga halimaw. Kaya't nagdesisyon siya hindi upang iligtas ang mga kurap, kundi upang wakasan sila. Isa-isang isinumpa ni Mang Damian ang mga kurap. Ang kanilang kasakiman ay maging pain para sa mga aswang. Ang kasuktulan sa gitna ng sigawan at lagim, hinabol ng mga aswang ang mga kurap palabas ng munisipyo. Ang mga katawan ng politiko ay isa-isang nilapa, ang kanilang dugo'y nagmistulang alay sa lupa. Habang bumabagsak ang bawat isa, humina rin ang lakas ng mga aswang. Nang ang huling kurap, ang alkalde, ay nilapa, biglang lumindol. Sumabog ang isang liwanag mula sa agimat ni Mang Damian at natupok ang mga halimaw. Ang pagkatapos kinabukasan, nagising ang buong bayan na tila nabura ang lahat ng nangyari. Ngunit bakas ang lagim, sunog ang munisipyo at wala na ang mga kurap na dati namumuno. Sabi ng mga matatanda, hindi na sila kailanman muling nakakita ng aswang. Ngunit isa ang malinaw, ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi lamang mga nilalang sa dilim, kundi ang kasakiman ng taong nakaupo sa kapangyarihan. At sa gabi ng katahimikan may maririnig pa ring bulong ng hangin. Kapag ang kurap ay dumami, aswang ang muling gigising. Ang muling pagbabalik ng dilim lumipas ang ilang taon matapos ang lagim na nangyari sa bayan. Sa paningin ng marami, isa itong alamat lamang na pinaniniwalaan ng matatanda. Ngunit gaya ng babala ni Mang Damian, ang sumpa ay hindi tuluyang naglaho. Sapagkat sa tuwing may kurap na mamumuno, ang mga nilalang ng dilim ay muling magigising. At dumating nga ang bagong henerasyon ng mga politiko. Nagkaroon ng bagong alkalde at mga kagawad, ngunit hindi na iba ang kanilang gawain. Mas malala pa, dahil ang kanilang pagnanakaw ay hindi lamang sa kaban ng bayan, kundi pati sa lupa, sa tubig, at sa mismong buhay ng mga tao. Nagpatayo sila ng mga gusali, sinira ang kagubatan at pinagbili ang mga lupay ng mahihirap. Habang mas dumadami ang kanilang kasalanan, nagsimulang pakita muli ang mga kakaibang pangyayari. Mga hayop na natatagpuang wala ng laman ng tiyan, mga anino sa gilid ng palengke na sumusunod sa mga tao,
At sa gabi ang mga sigaw ng tiktik na bumabalik mula sa kadiliman. Ang hiwaga ng albularyo, matanda na si Mang Damian, halos hindi na makalakad. Ngunit alam niyang muling dumadaloy ang sumpa. Isang gabi, nagpakita sa kanya ang isang itim na uwak at nagsalita sa anyo ng isang babae. Siya si Salvadora, isang diwata ng kagubatan na nakaligtas mula sa unang paglusob ng aswang. Damian, aniya, ang sumpay buhay pa, ngunit hindi ikaw ang makakalaban ngayon. Kailangang may bagong tagapagdala ng agimat. Itinuro niya ang isang kabataang babae si Alona, anak ng isang magsasakang pinaslang ng mga kurap dahil sa pagtutol sa pagbebenta ng kanilang lupa. Si Alona ang pinili ng mga diwata upang maging bagong tagapagtanggol. Ang labanan ng bagong henerasyon. Habang nagbubulungan ang mga tao tungkol sa muling pagbabalik ng aswang, nagkaroon ng engrandeng handaan sa mansyon ng bagong alkalde. Doon muling lumusob ang mga halimaw. Ang mga bisig na manananggal ay sumunggab sa mga opisyal, ang mga tiktik ay dumagundong sa bubong, at ang dambuhalang sigbin ay humigop ng dugo mula sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Ngunit ngayong pagkakataon, may humarang. Si Alona, hawak ang agimat na minana kay Mang Damian, at may kasama pang mga taga-baryo na nanumpa ng katapatan sa bayan. Sa bawat dasal at sa bawat putok ng kidlat na tinawag mula sa agimat, isa-isang napahina ang mga aswang. Ngunit napagtanto nila ang mas malupit na katotohanan. Ang bagong alkalde mismo ay hindi na tao, isa na siyang ganap na aswang na kurap, ang pagsasanib kasamaan. Hindi niyo na ako matatalo, wika ng alkalde na unti-unting nagbagong anyo, lumaki ang pakpak, kumislap ang mga matang pula. Ako ang bunga ng kasakiman at ang sumpa ng inyong bayan. Habang may kurap, may aswang. At ako ang hari ng lahat ng nilalang ng dilim. Nabigla ang lahat. Ang laban ay hindi na lang tao laban sa aswan, kundi bayan laban sa sarili nitong kasamaan. Ang kasugdulan si Alona, sa tulong ng taga-baryo at ni Mang Damian na nag-alay ng huling dasal, ay nagpasiklab ng liwanag mula sa agimat. Tinupok ang mga halimaw at pinahina ang alkalde. Ngunit bago siya tuluyang masugpo, tumawa ito ng malakas. Ako'y lilipat sa susunod na kurap. Hanggat may gahaman sa inyong bayan, ako'y laging magbabalik. At sa isang iglap, naglaho ang anyo ng alkalde, iniwan ang abo at sigaw ng lagim. Pagkatapos, tahimik ang bayan matapos ang madugong labanan. Nanalig ang mga tao kay Alona, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Alam niyang ang sumpa ay hindi tuluyang naglaho dahil ang ugat nito ay nasa puso ng tao mismo. At sa mga susunod na taon, ang banta ay muling babalik. Dahil ang tunay na tanong ay ito, mawawala ba ang aswang kung ang kurap ay hindi kailanman mawawala? Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.